The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. My dear friends, we are gathered here today as we celebrate the 6th day of our novena for our dear mother, the Our Lady of the Holy Rosary. Mga kapatid, ako po ay isang Augustinian. Ang aming pong Maria ay may belt. Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Pero tanungin mo man ang sino mang seminarista o pari, ang kauna-unahang imahe namin ng kung sino si Maria ay si Mariang may dalang rosaryo. At alam ko, yan din ang inyong experience, that our mother is the mother who has given us the rosary. And we celebrate that today. And also out the novena, that as a token of her love, she has given us the rosary as a form of prayer. But my dear friends, in the midst of our fanfare and celebration, we are confronted tonight with a gospel that is far from a celebration. Ngayong gabi, narinig natin ang isang ebanghelyo na hindi naman yata dapat ipinagbubuni. We see Mary at the foot of the cross. Marami naman sanang kwento sa Biblia na mas masaya-saya ng kaunti. Tama? Nung binisita siya ni Anghel Gabriel sa Annunciation. O kaya naman, nung ipinakita niya ang kanyang intercessory power sa wedding feast at Cana. Pero ngayon, mga kapatid, inaanyayahan tayo na tingnan si Maria sa paanan ng krus. My friends, in the Gospel, we see Jesus giving Mary to John. It was a very beautiful gesture on the part of our Lord to make sure that somebody takes care of his mother. But the giving of Mary to John was also our Lord's way to make sure that somebody will take care of us. That she is our mother and she will always be there for us. But in the gospel, we have heard of a mother waiting for his son to die.
Minsan, sa laking tuwa natin kasi ibinigay ni Jesus si Maria kay Juan at ibinigay ni Jesus si Juan kay Maria, nakakalimutan natin na yung eksena talaga dito ay ang isang ina na naghihintay na mamatay ang kanyang anak. My dear friends, last Sunday, ako po ay nasa Montalban and I officiated a funeral mass of a 1-year-old boy. Meron pong problema ang kanyang baga. And according to the stories na sinabi sa akin, matagal ding naghirap yung bata. Pero habang ako ay nagmimisa, ang aking tingin ay hindi ko maalis dun sa ina ng bata. There's something not just sad, there's something unnatural when you see a mother burying her son. Di ba parang hindi natural yun? Dapat tayo yung anak, tayo yung maglilibing sa ating mga magulang. Yun yung natural cycle of life. Pero kapag nakakita ka ng isang ina na naglilibing ng kanyang anak, hindi pwedeng hindi pumintig ang iyong puso. Kasi sa bawat patak ng luha ng nanay na iyon, sa bawat pigil na pag-iyak at pigil na pagsigaw dahil sa pagkawala ng kanyang anak, you see how hard it is for a mother to lose a child. Sa sobrang hindi natural ng bagay na ito, wala nga tayong pangalan para sa mga nanay na nawalan ng anak. Kapag ikaw ang anak at nawalan ka ng nanay at tatay, anong tawag sa'yo? Ulila. Tama? Kapag ikaw ay isang asawa at namatay ang iyong asawa, ang tawag sa'yo ay balo. Pero ang isang ina na nawala ng anak, anong tawag mo sa kanya? Ina pa rin siya kahit wala na yung rason ng kanyang pagiging ina. Given this, can we now imagine how hard this scene is for the Blessed Mother? Ang ating ina na naghihintay na mamatay ang kanyang anak. When I was given the gospel for this Mass, ang una kong natanong sa aking sarili ay, ilang beses na ba akong nakitang mamatay ng aking ina? Hindi naman ho kasi ako ganun kabaitan. Sa mga nakakakilala po sa akin, medyo lang naman. Medyo pasaway ho ako. Well, madalas. At yung dami ng sakit ng ulo na binigay ko sa nanay ko nung ako ay lumalaki, parang hindi yata makakabayad kung ano man ang naibigay ko sa kanya. Nakita ako ng nanay kong unti-unting namamatay nung panahong ayaw ko ng mag-aaral. Kasi nawawala na ako ng gana. Nakita niya akong unti-unting namamatay na makasama sa mga hindi magagandang barkada. Nakita niya akong namamatay nung nasa loob na ako ng seminaryo
Linggo-linggo akong nasa SM. Ang seminaryo po namin ay nasa Intramuros. Naguhulog pa ako ng 5 piso. Bawal kasi sa amin ang cellphone. Naguhulog ako ng 5 piso dun sa telepono, sa ground floor, para lang matawagan siya. Kasi linggo-linggo, nagpapasundo na ako. Kasi ayaw ko na. Kasi gusto ko nang lumabas ng seminaryo. Sa pangapanahong ito, ang tingin ko lang naman kasi sa nanay ko ay siya yung taga-ayos ng kalat ko sa buhay. Tama ho ba, mga nanay? Minsan ganun talaga, no? Na parang ang trabaho nyo na lang ay ayusin ang buhay namin. At alam ko kung gaano kasakit din para sa aking nanay, kung ano nang nangyayari sa akin. Pero alam nyo, gaya ng pagtitiis sa akin ng aking nanay, siguro mas malaki yata ang pagtitiis sa akin at pagmamahal ng ating mahal na ina. When I was growing up, takot kasi akong lumapit kay Jesus. Kasi yung krus dun sa chapel namin, madugo. Kaya, pag nagpupunta ako ng chapel, malapit sa bahay namin, ang pinupuntahan ko ay si Maria. Kasi maayos. Kasi maayos siya. Imagine mo yun, naka-gown pa. Tapos, maputi. Tapos, maganda. I was around 6 or 7 years old when I first started to pray the rosary. Kasi yung aking nanay ay isang legionary. Isa siyang member ng Legion of Mary. Pero alam nyo, never kong nagustuhan ng rosaryo. Kasi nga naman paulit-ulit, di ba? Ang daming Hail Mary kaya noon. Tapos kasi, naging bahagi pa ako ng henerasyon na dapat ang rosaryo ay dinadasal ng nakaluhod. At yung nanay ko, parang gustong-gustong mahabang-mahaba yung rosaryo. Hail Mary, full of grace. Pwede naman sigurong bilisan yon. Magagalit ba si Mama Mary doon? Hindi ko talaga siya nagustuhan. Hanggang sa isang araw. Isang araw, I was, I think grade 6 or first year high school. Kami po ay nakahiga. High school na po ako, kay kasama ko pa rin ang nanay at tatay ko sa kama. Kasi certified mama's boy. Proud. Bigla na lang kaming nagulat dahil yung mama ko biglang sumigaw. Kasi basa na yung kama. She bled. May dugo sa kama. Maraming dugo. It was going to be the start of a very long fight against her problems with her kidneys. At ang sabi ng tatay ko sa akin, huwag ka nang sumama, may pasok ka pa bukas. Alam niyo po, kahit pasaway ako, marunong naman akong magdasal. Kasi dapat kinakausap si Papa Jesus bago matulog. Pag alis ni Mama at ni Papa, hindi ko alam yung gagawin ko. So nagpunta ako sa altar namin at lumuhod. Nandun ako sa altar, ang sabi ko, magdadasal ako na gumaling ang nanay ko. But for all that is good and holy, nung nakaharap na ako sa altar, walang lumalabas. Naranasan niyo na ba yun? Yung dahil sa sobrang sakit,
dahil sa sobrang takot, dahil sa hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Ayaw lang talagang gumana ng utak mo. Pero alam kong hindi ako pwedeng magdasal. Hindi pwede akong hindi magdasal. Kaya habang nakaluhod, sinimulan ko ang I believe in God. Our Father, Hail Mary, maraming Hail Mary, glory be. Mga kapatid, noong panahon pala na hindi ko na alam kung anong gusto kong sabihin, nung panahon na gusto kong magdasal pero hindi ko kaya, yung pala yung panahon na yung dasal na tinuro ng aking ina, ng tinuro ng ating mahal na ina, that is what will make me survive that night. My mother would come home and for a very long time, magkasama namin inilaban ng kanyang sakit. I was already in the seminary in 2016 when my mother died. Kailangan kong lumabas ng seminaryo kasi na-stroke yung nanay ko. At hindi naman kaya ng konsensya ko, nasa seminaryo ko at walang nag-aalaga sa nanay ko. January 12, 2016, on the day that my mother died, I was there at her side. Ang hirap pala pag alam mong malapit na yung kamatayan. You can never fully prepare for that. Gaya na naman ng dati, nung ako ay nasa gilid ng aking ina, nung ako naman ang naghihintay ng kamatayan niya, hindi na naman ako makapagdasal. Kasi nga mahirap. At ang huling, sabi nila, kahit daw hindi na nagre-respond yung tao, ang pinakahuling nawawala daw na sense ay yung kanyang pandinig. At ang huling bagay na kanyang narinig ay ang paulit-ulit na Aba, Ginoong Maria. My dear friends, today we celebrate our mother as the mother of the Holy Rosary. But we can never place her away from the foot of the cross. Because her being in the foot of the cross is essentially the prayer that she has taught us. Ang pagdarasal ay walang anumang iba pa kung hindi ang pagtayo sa paanan ng krus. To pray is to be with God. To pray is to be with Him in the moments of our sufferings and defeat. It is being there with Him, waiting in pain and sorrow. And so the mother of the Holy Rosary, the mother who has taught us to pray the Rosary, is and will always be the mother who is at the foot of the cross. Mga kapatid, araw-araw tayong nagpupunta sa simbahan, araw-araw tayong nagdadasal kasi mahirap ang buhay. Kasi meron tayong hihilingin. Kasi merong ipagpapasalamat. Kasi ang daming rason para magdasal. But my dear friends, we are reminded today, baka naman, kung pwede lang, kung hindi naman masyadong busy, baka pwede na sa pagpasok niyo ng simbahan, sa pagluhod niyo sa harap ng inyong mga altar sa bahay, magdadasal tayo kasi gusto lang nating samahan si Maria sa paanan ng krus.
We are here because we are indebted to a mother who has done so many things for us. Kasi ang daming hiling na ipinagdasal ni Maria para sa atin. Ang daming miracles. Ang dami-daming intentions. Pero ngayong kapistahan niya, kasabay ng paghiling, baka sana pwedeng samahan naman natin siya. Samahan natin siya sa paanan ng krus. My dear friends, as I was finishing the funeral mass for the boy that I was telling you earlier, ang sabi nung nanay sa akin, bakit po? At wala po akong sagot. Hindi ko po alam kung bakit kailangang mamatay nung 1 taong gulang niyang anak. Hindi ko alam kung bakit kailangang magdusa ang nanay na ito at ang kanyang pamilya. Pero alam niyo po, isa lang ang alam ko. Nakasabay ng pagluha ng inang ito, sa kanilang pagtingin sa krus na nasa tabi ng kanyang patay na anak. Alam ko na nandun si Maria. Kasama niya, umiiyak din dahil tulad niya, may namatay din siyang anak. My dear friends, when you feel that you are in the brink of death, when you feel that everything is just too much, always remember that at the foot of your cross, sa paanan ng iyong krus, naroon ang iyong ina. Naroon si Maria. Amen.